Dumating ako sa parking garage ng Sterling Tech Philippines, bandang 11:47 ng umaga. Dala ko ang palumpon ng puting rosas na binanggit ni Victoria na mahal niya noong nakaraang linggo at ang kumpirmasyon ng reservation sa Bella Luna, ang Italian restaurant, kung saan nagkaroon kami ng unang date 9 taon na ang nakalipas. Anniversary namin iyon at maaga akong umuwi sa consulting firm para sorpresahin ang asawa ko ng tanghalian. Sa nakalipas na 3 buwan, gabi-gabi na siyang late umuwi. Stressed dahil sa malaking proyekto sa kumpanya niya, halos hating gabi na bago makauwi. Naisip ko deserving siya ng isang espesyal na bagay, pahinga mula sa walang katapusang meeting at deadline na lagi niyang inirereklamo. Nakaupo ang security desk sa loob mismo ng main entrance, pinamamahalaan ng isang matipunong lalaki na nasa 50s na may kulay abo na buhok at mukhang matagal-tagal na sa trabaho. Ang name tag niya ay Harold Santos at tumingin siya mula sa computer screen nang pumasok ako sa salaming pinto. "Magandang hapon po, sir," sabi ni Harold nang may ngiti. "May maitutulong po ba ako?" "Nandito po ako para puntahan si Victoria Morales," sabi ko habang inilalagay ang mga rosas sa counter at kinukuha ang driver's license ko. Ako po ang asawa niya, si Jaime. Naisip kong sorpresahin siya ng tanghalian para sa anniversary namin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Harold, halos hindi halata pero malinaw. Natigilan ang ngiti niya saglit, naningkit ang mata habang pinag-aaralan ang mukha ko. Tumingin siya sa ID ko tapos bumalik sa akin at may pagkalito sa mukha niya. "Pasensya na po, sir," sabi ni Harold ng dahan-dahan. "Sinabi niyo po bang asawa niyo si Mrs. Morales?" "Oo, Jaime Reyes. 9 years na kami kasal ngayon," nanigas ang panga ni Harold. Tumingin ulit siya sa ID ko, sa mga bulaklak, tapos sa mukha ko na parang sinusubukang lutasin ang isang hindi tama ang equation. "Sir, pakihintay lang po kayo rito saglit," sabi niya. Lumipat na ang tono mula friendly patungo sa professional. May nangyaring maling unawa. Naramdaman ko ang lamig sa tiyan ko. Anong klaseng maling unawa? Kinuha ni Harold ang desk phone, dahan-dahang nagdial ng extension. Hindi niya inaalis ang tingin sa akin, parang baka bigla akong tumakbo patungo sa elevator. "Security po ito sa main desk," sabi niya sa telepono. "Kailangan ko po ng supervisor dito agad. May sitwasyon po." Binaba niya ang telepono at bumalik sa akin. "Sir, pakihintay lang po kayo rito. Huwag po munang lumapit sa elevator o subukang pumasok sa building." "Ano bang nangyayari?" Tanong ko ng malakas. Gusto ko lang makita ang asawa ko. "Mr. Reyes," sabi ni Harold, may awa at discomfort sa boses niya. 12 taon na po akong nakaupo rito sa desk. Araw-araw ko pong nakikita ang asawa ni Mrs. Morales. Siya ang naghahatid sa kanya halos araw-araw sa umaga, sinusundo para sa lunch kahit 2 beses sa isang linggo at sinusundo pagkatapos ng trabaho 3 o 4 na beses sa isang buwan. Biglang nag-iba ang mundo ko. "Ano bang sinasabi mo?" Tinuro ni Harold ang salaming pinto, nakakaakyat ko lang. "Actually po, nandyan na siya ngayon, papalabas ng building." Lumiko ako at nakita ko ang isang matangkad na lalaki na naka-charcoal suit na mamahalin, naglalakad papunta sa lobby. Mga 40 anyos, perpektong ayos ang maitim na buhok na may kaunting pilak sa gilid, may confident na lakad na parang matagumpay na executive, at Rolex na siguradong mas mahal pa sa kotse ko. Dala niya ang briefcase sa isang kamay at cellphone sa kabila, nagche-check ng messages habang naglalakad. "Si Ryan Santos yan," bulong ni Harold, CEO ng Sterling Tech. Siya at si Mrs. Morales, well, ipinapakita nila ang sarili bilang mag-asawa. 3 taon na, yan sa shift ko. Tumingala si Ryan Santos mula sa cellphone habang papalapit sa security desk. Siguro nagtataka bakit siya pinatawag ni Harold. Unay dumaan lang ang tingin niya sa akin nang walang halaga. Pero bumalik nang makita ang mga rosas sa counter at ang posisyon ni Harold sa pagitan namin na parang referee sa boxing. "Harold, anong problema?" tanong ni Ryan, may natural na awtoridad sa boses. "Mr. Santos," sabi ni Harold ng maingat. Sabi po ng gentleman na ito, asawa niya si Mrs. Morales. Dumating po siya para sorpresahin siya sa anniversary nila. Mula sa pagkalito ay naging malamig ang mukha ni Ryan sa loob ng 1 segundo. Tinitigan niya ako ng may pag-aaral,
Tulad sa boardroom na sinusukat ang kalaban, tinatantya ang threat level. Pasensya na, sabi ni Ryan, pero hindi naman talaga mukhang sorry. Pero sa tingin ko may pagkakamali. Si Victoria Morales ang asawa ko. 3 taon na kami kasal. Parang suntok ang mga salita. Tinitigan ko ang lalaking ito, estranghero na nag-aangkin sa asawa ko bilang kanya, at parang nabibiyak ang realidad sa paligid ko. Imposible yan, narinig ko ang sarili kong sabi. Kasal kami ni Victoria 9 taon na ang nakalipas. May bahay kami sa River Heights Subdivision. May joint bank accounts kami. May buhay kami magkasama. Namutla si Ryan pero matatag pa rin ang boses. Harold, tawagan mo si Victoria ngayon. Sabihin mong urgent. Kung nakakaintriga sa'yo ang kwentong ito at gusto mong malaman ang susunod, paki-hit ang subscribe button. Mag-comment ka sa baba tungkol sa pinaka-crazy na workplace surprise na naranasan mo. At ilike mo kung naniniwala kang ang honesty ang pundasyon ng kahit anong relasyon. Ngayon, ituloy natin kung ano ang nangyari nang bumaba si Victoria. 3 kaming nakatayo sa lobby na yun nang parang walang katapusan, pero siguro mga 5 minuto lang. Tinawag na ni Harold at naghihintay na kami. Lumipat si Ryan sa kabilang side ng security desk. Pareho kaming nakatitig sa elevator banks na parang gladiators na naghihintay sa pagbukas ng gate. Gaano ka nakatagal nakikipag-date kay Victoria? Tanong ni Ryan sa wakas, mahigpit ang boses. Nakikipag-date? Natawa ako, pero mapait at basag. Kasal kami 9 taon. Nag-date kami 2 taon bago yon. Nakilala ko siya sa isang charity auction sa Maynila. Siya ang coordinator ng event. Nanigas ang panga ni Ryan. Sabi niya sa akin coordinator daw siya ng events bago kami magkakilala. Sinabi niyang tinigil niya para mag-focus sa trabaho dito sa Sterling Tech. Hindi siya nagtrabaho sa Sterling Tech. Sabi ko, may sarili siyang event planning business, Morales Events. 7 taon na. Morales Events, ulit ni Ryan at nakita ko siyang pinoproseso yon. Maiden name niya nga Morales. Victoria Morales Reyes pa rin professionally. Pinanatili niya ang maiden name para sa business. Tumunog ang elevator at bumukas ang pinto. Lumabas si Victoria na naka-navy blue business suit na hindi ko pa nakita. Ang honey blonde hair niya ay nakabun sa professional style. May pag-aalala ang mukha pero hindi pa panik. Tinitingnan niya si Ryan habang papalapit, siguro inaasahan na work emergency. Nang makita niya ako na may dala ang mga rosas, biglang tumigil ang buong mundo niya. Nakita ko ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Victoria. Nakita ko ang paglaki ng mata niya sa pagkilala at takot. Nakita ko ang involuntary na hakbang paatras na parang gusto niyang bumalik sa elevator at mawala ang moment na, "To, Jaime," bulong niya. At ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ko, may sala at takot, nagsabi na ng lahat ng kailangan kong malaman. "Victoria," sabi ni Ryan. Matalim ang boses na parang makakaputol ng salamin. "Gusto mo bang ipaliwanag kung anong nangyayari rito?" Tumingin siya sa amin pareho. Trapped? Nag-iisip? Halos makita ko ang utak niya na tumatakbo sa posibleng explanations, naghahanap ng kwentong magpapasensi sa sitwasyon. Pero wala. Walang kwento na makakabridge sa gap sa pagitan ng 2 lalaki sa harap niya. "Maipapaliwanag ko," sabi ni Victoria, pero nanginginig ang boses. "Ipaliwanag mo nga," demand ni Ryan. Sabi ng lalaking, "To kasal kayo 9 taon." "Totoo ba yon?" Nagtagpo ang mata namin ni Victoria at nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Hindi lang guilt, kundi resignation na parang matagal niyang alam na darating ang moment na, kinatatakutan, pero siguro lihim na rin na natutuwa na tapos na ang pagpapanggap. "Oo," sabi niya ng mahina. "Ako at si Jaime, kasal na kami 9 taon. Natumba pa atras si Ryan na parang sinuntok. "At tayo? Anong tungkol sa kasal natin?" "Kasal din tayo 3 taon, sabi ni Victoria, at ang pagkumpirma niya roon ay nagpabalik sa tiyan ko. "Sandali," singit ko. "Hindi ka pwedeng kasal sa amin pareho. Bigami yan, illegal yan." Nanginginig ang kamay ni Victoria habang pinipisil niya ang mga ito. "Legal akong kasal kay Jaime. Ang kasal namin sa California ay registered at official. Ryan, ang ceremony natin sa Hawaii, hindi legally binding. Hindi ko in-file ang papeles. Sinabi ko sa'yo ginawa ko, pero hindi."
Namula si Ryan sa galit. Sinabi mo sa akin, ikaw ang nag-handle ng lahat ng legal documents. Pinakita mo sa akin ang mga papeles, marriage certificate, lahat. Ginawa ko yon online, inamin niya, halos hindi marinig. Mukhang totoo, pero hindi naka-file sa gobyerno. Legal, kay Jaime lang ako kasal. Nilunok ni Harold ang laway. Tatawagan ko na po ang pulis. Mukhang kailangan na nilang hawakan to. Sandali, sabi ni Ryan, itinaas ang kamay. Tinitigan niya si Victoria na parang hindi niya kilala. 3 taon. 3 taon ang buhay ko. Ipinakilala kita sa pamilya ko. Nakilala mo ang nanay ko bago siya nawala. Nakalista ka bilang asawa ko sa lahat ng company documents. Sa lahat ng insurance forms, emergency contacts. Sa bahay ko nga nakatira ka. Alam ko, sabi ni Victoria, nagsimulang tumulo ang luha. Alam ko, at pasensya na. Hindi ko sinasadyang umabot sa ganito. Hanggang saan ba ang balak mo? Tanong ko, guwang ang boses. Kailan to nagsimula, Victoria? Kailan mo naisip na hindi sapat ang isang asawa? Hindi niya ako matingnan. 4 na taon na ang nakalipas. Nakilala ko si Ryan sa isang corporate event na in-coordinate ko para sa Sterling Tech. Nag-usap kami at charming siya, successful. Parang lahat exciting. Tayo naman, dumaan sa rough patch noon, naalala mo? Nang halos mabagsak ang consulting firm mo at muntik nang mawala ang bahay. Pakiramdam ko, mag-isa ako, takot sa future natin. Kaya nakahanap ka ng backup plan, sabi ko ng mapait. Isang mayamang CEO na makakapagbigay ng lifestyle na hindi ko kayang ibigay. Hindi ganon, protesta ni Victoria. Pero mukhang walang laman kahit sa kanya ang mga salita. Una, affair lang. Lunch, dinner, hotel. Pero nang magsimulang magsalita si Ryan tungkol sa kasal, tungkol sa pagbuo ng buhay, naisip ko baka kaya kong dalhin ang dalawa. Ang security na binibigay mo at ang excitement na inaalok niya. Tumawa si Ryan, pero harsh at masakit. Ako pala ang excitement mo, ang adventure mo habang itinago mo ang tunay mong buhay sa gilid. Tunay ka rin, sabi ni Victoria ng desperate. Pareho kayong tunay. Mahal ko kayong pareho sa iba't ibang paraan. Alam kong imposible ang dating, pero totoo. Pag-ibig ulit ko. Sa tingin mo pag-ibig to, Victoria? Sa nakalipas na 3 taon, iniisip ko kung bakit wala ka sa bahay. Bakit ayaw mo nang mag-vacation kasama ako? Bakit parating may work emergency sa holidays? Akala ko, pinapalago mo ang business mo, nagsasacrifice para sa future natin, pero buong ibang buhay ang pinapalago mo. Saan mo sinabi kay Ryan ang mga gabing umuuwi ka sa akin? Anong excuse binigay mo sa kanya? Pinunasan ni Victoria ang mata, nadumihan ang maskara. Sabi ko may sakit na tiyahin sa Portland na kailangan ng alaga. Sabi ko 3 o 4 na gabi sa isang linggo doon ako. Nag-alok siyang sumama ilang beses, pero sinabi kong masyadong marupok ang tiyahin para sa bisita. Masyadong private ang sakit. At sa akin, tanong ni Ryan, anong sinabi mo kay Jaime tungkol sa mga lugar na pupuntahan mo? Trabaho, sabi ni Victoria ng simple. Demanding clients, last-minute events, overnight setups. Hindi nagtanong si Jaime dahil matagal na akong may irregular hours kahit bago pa tayo magkakilala. Normal sa industriya ko. May hawak na ang phone ni Harold at tahimik na binibigay ang location namin sa mukhang police dispatcher. Napansin yon ni Ryan at hindi pinigilan. Ako rin hindi. Lampas na to sa kayang i-resolve ng 3 sa corporate lobby. Ang bahay, sabi ko, nagkiklik ang mga piraso sa isip ko. Sabi mo bumibili ka ng property para sa business, investment properties na mag-generate ng income. Kaya may separate bank accounts para sa business expenses mo. Tumango si Victoria ng malungkot. Binili ni Ryan ang bahay sa Mountain View Village. Sa pangalan niya lang. Sabi ko sumasali ako sa mortgage pero hindi. Lahat ng pera na binigay mo sa akin para sa business investments ay napunta sa pag-maintain ng 2 buhay. Diyos ko, bulong ni Ryan. Ang trip sa Hawaii para sa kasal natin. Sabi mo pera mo mula sa malaking client contract. Pera ni Jaime yon, kinumpirma ni Victoria. Katatapos lang ng major consulting deal niya. Binigay niya sa akin ang kalahati para sa business expansion. Ginamit ko para sa honeymoon natin. Parang masusuka ako. Bawat paglipat ko ng pera sa business account mo, ginagamit mo para suportahan ang pekeng kasal mo sa kanya.
Hindi pekeng, sabi ni Ryan ng matalim. Baka hindi legal, pero hindi pekeng sa akin. Akala ko tunay ang relasyon natin. Tunay na usapan, tunay na intimacy, tunay na plano para sa future. Nag-usap tayo tungkol sa pagkakaroon ng anak, Victoria. Plano mo bang ipanggap na akin sila habang sa kanya talaga? Gumuho ang mukha ni Victoria. Hindi ko kayang magkaanak sa inyong pareho. Hindi ko kayang i-risk ang komplikasyon. Kaya lagi kong sinasabi na gusto kong maghintay. Gusto kong ma-establish muna ang career. Ang totoo, pinatali ko ang tubes ko 2 taon na ang nakalipas at sinabi sa inyong pareho na minor procedure para sa endometriosis. Parang nabali ang isang bagay kay Ryan sa revelation na, yon. Lumayo siya kay Victoria, nanginginig ang balikat sa galit o dalamhati o pareho. Inalis mo ang karapatan ko na magkaroon ng pamilya dahil masyado kang busy sa pag-maintain ng 2 buhay. Pasensya na, umiyak si Victoria. Sobrang pasensya na sa inyong pareho. Hindi ko sinasadyang masaktan kayo. Gusto ko lang mapasaya ang lahat. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa lahat? Tanong ko, sa pagnanakaw sa akin para suportahan ang peking kasal mo sa kanya? Sa pagpapaniwala sa amin pareho na may tunay tayong meron habang teatro lang lahat? Dumating ang 2 pulis noon at mabilis na ipinaliwanag ni Harold ang sitwasyon. Pinaghiwalay nila kaming 3, kinuha ang statements ng paisa-isa. Sinabi ko sa kanila ang lahat mula sa 9-year marriage namin hanggang sa nawawalang pera na sinasabing ininvest sa business niya. Sinabi rin ni Ryan ang tungkol sa forged marriage certificate, ang bahay sa pangalan niya, ang 3 taon na akala niya ay legit na buhay sila. Sinabi ni Victoria ang sapat para makumpirma ang bigamy, fraud at maraming posibleng charges. Siya ay kinapos at dinala sa police car habang kami ni Ryan nakatayo sa lobby, nanonood sa babaeng akala naming kilala ay dinala palayo. Kailangan ko ng copies ng financial documents na nagpapakita ng perang binigay mo sa kanya. Sabi ng isa sa officers, pwedeng fraud to pati bigamy. May ibibigay ako bukas, sabi ko ng manhid. Pagkaalis ng pulis, kami ni Ryan nakatayo roon sa awkward na katahimikan. Bumalik na si Harold sa desk niya, siguro may sapat na chismis para sa water cooler talk sa mga buwan. Hindi ko alam ang tungkol sa'yo, sabi ni Ryan sa wakas. Sumusumpa ako sa Diyos, hindi ko alam na may asawa pa siya. Kung alam ko, hindi ko siya pupuntahan. Naniniwala ako, sabi ko. At ako rin. Biktima rin si Ryan, katulad ko. Niloko niya kaming pareho. 3 taon, ulit ni Ryan, umuuga ang ulo. 3 taon ng buhay ko na ininvest sa akala kong totoo. 9 na taon para sa akin, sabi ko. Pero siguro, ang huling 4 doon ay kasinungalingan. Kinuha ni Ryan ang phone. Nag-scroll. Tinitingnan ko ang calendar ko. Lahat ng gabing sinabi niyang nasa Portland siya para alagaan ang tiyahin. Weekends, holidays, siguro kasama ka noon o sa ibang lugar. Sino ba ang nakakaalam kung sino sa atin ang nakuha ang tunay na Victoria? May tunay bang Victoria? Tanong ni Ryan ng mapait. O role lang ang ginampanan niya para sa atin pareho, sinasabi ang gusto naming marinig. Matagal ko iyong pinag-isipan. Hindi ko alam, akala ko kilala ko siya, akala ko naiintindihan ko kung sino siya sa core. Pero baka wala ngang core. Baka koleksyon lang siya ng salamin na sumasalamin sa gusto makita ng tao sa harap niya. Isinara ni Ryan ang mata. Namatay ang nanay ko 8 buwan na ang nakalipas. Nandun si Victoria sa libing, hinawakan ang kamay ko habang umiiyak ako. Sinabi kung gaano kahalaga ang nanay ko sa kanya, kung gaano siya ka-thankful na nakilala ito. Totoo ba kahit isa roon? Hindi ko alam, sabi ko ng tapat. Nagka-heart attack ang tatay ko, 2 taon na ang nakalipas. Nandun si Victoria sa hospital araw-araw sa 1 linggo, dinala ang paborito niyang libro, nag-usap tungkol sa baseball ng maraming oras. Minahal niya ito na parang anak. Kung fake ang compassion na yon, sociopath siya. O baka, mungkahi ni Ryan, talagang mahal niya kaming pareho. Baka hindi lang niya naiintindihan na hindi mo kayang mamuhay ng 2 buhay nang sabay nang hindi sinisira ang pareho. Nagpalitan kami ng number bago maghiwalay. Wala sa amin ang nakakaalam kung ano ang susunod legally. Pero kailangan naming i-coordinate ang kwento,
ebidensya at pagsisikap na makabangon mula sa sakuna na to. Habang naglalakad ako pabalik sa kotse, dala pa rin ang puting rosas na hindi na makukuha ni Victoria. Naisip ko ang lahat ng signs na hindi ko napansin. Ang mga gabing umuuwi siya na may amoy ng cologne na hindi akin. Ang pagkakamali niya na tawagin ako sa maling pangalan, tapos tawa na parang pagod lang. Ang pagkibit niya nang imungkahi ko ang surprise visit sa office o unexpected lunch dates. Napakaingat niya, meticulous sa paghiwalay ng dalawang mundo. Pero sakim din siya, ayaw pumili, convinced na kaya niyang makuha ang lahat kung maayos lang ang pag-manage. Itinapon ko ang mga rosas sa dumpster habang palabas ng parking garage. Nag-drive ako pa uwi sa autopilot, ini-replay sa isip ang bawat moment ng kasal namin, bawat usapan. Bawat intimate na sandali, nagtataka kung alin ang totoo at alin ang performance. Parang iba na ang itsura ng bahay sa River Heights nang pumasok ako sa driveway. Mas maliit bigla na para bang lumiit sa mga oras na wala ako. O baka unang beses ko itong nakita ng malinaw bilang gusali lang, hindi na tahanan. Naglakad ako sa mga kwarto na dinisenyo ni Victoria, hinahawakan ang furniture na pinili niya, tinitingnan ang mga litrato namin na parang ebidensya na ngayon sa case file kaysa alaala ng shared life. Nandun ang wedding photo namin, bata at masaya pareho. Si Victoria sa puting damit na nagastos ang 3 buwan ng sweldo ko noon. Naisip ko kung ganun din ba ang tingin niya kay Ryan sa peking ceremony nila sa Hawaii. Nag-text si Ryan. Sabi ng lawyer ko, taon ang aabutin sa pag-aayos financially. May access siya sa accounts ko, bahay, lahat. Hindi ko alam saan magsisimula. Nag-text ako pabalik. Ako rin. Siya ang humahawak ng finances namin sa loob ng maraming taon. Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang itinago o inilipat niya. Isa pang text. Gusto mo bang magkape bukas? Baka makatulong makipag-usap sa tanging taong nakakaunawa kung ano ang pakiramdam nito. Oo. Sumagot ako. Oo, gusto ko yon. Ginugol ko ang gabing yon sa pagtingin sa financial records namin at ang nakita ko ay nagpalamig sa dugo ko. Hindi lang ninakaw ni Victoria ang pera para sa double life niya. Sistemang pinatuyo niya ang joint accounts namin sa loob ng mga taon, naglilipat ng maliliit na halaga sa accounts na hindi ko narinig, gamit ang business expenses bilang takip para sa personal purchases na walang kinalaman sa Morales events. Sa pagtatapos ng initial review ko, tinatayang $200,000 ang kinuha niya sa akin sa nakalipas na 4 na taon. Pera na pinaghirapan ko sa mahabang oras at mahihirap na clients, akala ko ininvest sa future natin, sa business niya, sa shared life namin. Tinawagan ko ang lawyer ko ng 7 ng umaga, wala akong pakialam kung maaga pa. Pinakinggan niya ang kwento ko ng may professional calm na nagpapahiwatig na may narinig na siyang mas malala, kahit hindi ko maisip kung ano pa ang mas malala rito. Bigamy ay felony sa California, paliwanag niya. Posibleng makulong siya. Ang financial fraud ay dagdag na charges. Pero Jaime, kailangan mong maintindihan, kahit makonvict siya, mahirap mabawi ang pera mo. Kung nagastos na, wala na. Hindi ko inalintana ang pera, sabi ko, kahit hindi buong totoo. Gusto ko lang siguraduhin na maharap niya ang consequences ng ginawa niya. Haharap siya, sabi ng lawyer ko. Pero kailangan mo ring isipin ang sarili mo, ang pag-move forward. Ang klaseng betrayal na to ay nakakasira sa tao kung papayagan. Nakipagkape kami ni Ryan sa isang coffee shop sa Maynila kinabukasan. Mukhang hindi rin siya nakatulog, gusot ang mamahaling suit, pula ang mata. Ginugol ko ang nakaraang gabi sa pagtingin sa security footage ko. Sabi niya, ini-slide ang laptop para ipakita sa akin. May camera sa bahay ko. Gusto kong malaman ang schedule niya, kailan siya umaalis, saan pupunta. Sa footage, umaalis si Victoria sa bahay ni Ryan ng 6 AM, nagmamaneho ng BMW na hindi ko pa nakita. Ayon kay Ryan, sinabi nitong may kotse siya sa bahay ng tiyahin sa Portland para sa pagbisita. Yon ang kotse na sinabi niyang para sa business, sabi ko. Sabi niya kailangan niya ng mas professional para sa client meetings kaysa sa Honda natin. Binayaran ko yon, sabi ni Ryan ng walang emosyon. Ang lumabas na larawan ay nakakagulat na kalkulasyon at maingat na pagplano. Pinamahalaan niya ang schedule na parang military operation.
Nagko-coordinate ng work trips para makasama ang isa habang akala ng isa ay nasa ibang lugar siya. Nagmukha ba siyang may sala sa'yo? Tanong ni Ryan. May pagkakamali ba na parang nabibigatan na siya sa kasinungalingan? Naisip ko. Mga 2 taon na ang nakalipas. May panahon siyang lagi sinasabi na gusto niyang isimplify ang buhay. Nag-usap tungkol sa pagbenta ng business, paglipat sa tahimik na lugar, focus lang sa atin. Akala ko burnout lang siya sa trabaho. Ngayon naisip ko baka pinag-iisipan niya ang pagpili sa amin. Ano ang pumigil sa kanya? Na-promote ako. Malaking raise, better benefits, bigla kaming may financial security na wala noon. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa pagpapalago ng business imbes na ibenta. Nanigas ang panga ni Ryan. Sa parehong oras, nag-IPO ang Sterling Tech. Nag-vest ang stock options ko. 10 beses akong naging mas mayaman. Kaya nanatili siya dahil bigla kaming naging mas valuable sa kanya. Sabi ko, napopuot sa kung gaano ka-mercenary ang tunog. O baka, mungkahi ni Ryan, talagang mahal niya kaming pareho at hindi makatiis na bitawan ng alinman. Mahalaga ba yon? Tanong ko. Ang pag-ibig ay hindi excuse sa ginawa niya. Hindi nito ginagawang okay ang pagsisinungaling? Hindi, sang-ayon ni Ryan. Pero sa tingin ko, kailangan kong maintindihan kung bakit niya ginawa to. Hindi para patawarin siya, kundi para makapag-sense kung paano niya nagawa to ng maraming taon. Ang pag-aresto kay Victoria ay naging balita sa lokal na media. Masyadong magandang kwento para hindi i-run. Pekeng asawa ng CEO na bigamist na nag-maintain ng parallel lives sa loob ng mga taon. Sumabog ang phone ko sa tawag mula sa dating kaibigan, malayong kamag-anak at mausisa na co-workers. Lahat gustong-gusto ang detalye. Tumigil ako sa pagsagot pagkatapos ng unang dosenang tawag. Hayaan silang magbasa sa dyaryo. Hayaan silang mag-form ng opinyon. Busy ako sa pag-aayos ng buhay ko para pansinin ang judgment nila. Ang preliminary hearing ay 3 linggo pagkatapos. Dumating si Victoria na naka-conservative gray suit, nakabunang buhok, minimal ang makeup. Mas maliit ang itsura niya, diminished, na parang gumuho ang maingat na persona na pinanatili niya sa loob ng mga taon. At naiwan ang pagod na babae sa 40s na gumawa ng kakilakilabot na desisyon. Kami ni Ryan ay nakaupo sa magkabilang side ng courtroom, hindi dahil magkaaway kami, kundi dahil kailangan namin ng space para iproseso ang emosyon namin. Regular kaming nagkikita para sa kape, naghahambing ng notes sa lawyers, nagko-coordinate ng testimony. Kakaibang pagkakaibigan ang nabuo sa amin mula sa shared trauma at kakaibang intimacy ng pagiging betrayed ng parehong tao. Sinubukan ng lawyer ni Victoria na mag-argue na wala siyang intensyong mandaya, na nadala lang siya sa complicated emotional circumstances at gumawa ng poor decisions, pero walang malicious intent. Pinunit ng prosecutor ang argument na yon sa pamamagitan ng pagpresenta ng financial records na nagpapakita ng systematic theft, forged documents, at taon-taon na calculated deception. Nang oras na para sa victim impact statements, si Ryan ang nauna. Nagkwento siya tungkol sa libing ng nanay niya, kung paano siya inalo ni Victoria habang lihim na may ibang kasal. Nagkwento tungkol sa mga anak na gusto niya, ang pamilya na plano niyang buuin, lahat nawasak ng deception niya. Ako naman ang sumunod. Tumayo ako at tinitigan ng diretso si Victoria. 9 na taon akong nagtayo ng akala kong partnership, sabi ko. Bawat desisyon ko, ginawa ko para sa future natin. Bawat sakripisyo para sa atin. Bawat pera na kinita ko ay para sa buhay na plano natin. Kinuha mo lahat yon at ginawa mong kasinungalingan. Hindi lang buwan o 1 taon, kundi mga taon. Tinitigan mo ako sa mata araw-araw at nagsinungaling. Natulog ka sa tabi ko sa gabi at nagsinungaling. Nag-celebrate tayo ng anniversaries, holidays, birthdays, at bawat moment ay nakabase sa deception. Hindi ko alam kung makakatiwala pa ako sa kahit kanino. Yon ang tunay na krimen. Hindi mo lang ninakaw ang pera ko. Ninakaw mo ang kakayahan kong maniwala sa fundamental honesty ng human relationships. Umiiyak si Victoria, nanginginig ang balikat, pero wala akong naramdaman. Wala man lang kasiyahan, vindication o galit. Walang laman na lang kung saan dating pag-ibig.
Ang sentensya ng judge ay 30 taon sa presuhan para sa bigamy at fraud, plus restitution sa amin ni Ryan para sa ninakaw na pera. Hindi naman namin inaasahan na makikita ang marami roon. Ang event planning business ni Victoria ay nakabase rin sa kasinungalingan. Pinatatag ng perang ninakaw niya sa amin pareho, imbes na genuine success. Pagkatapos ng sentencing, magkasama kaming lumabas ni Ryan sa courthouse. 3 taon ay hindi sapat, sabi ni Ryan. Wala sigurong sapat, sagot ko. Kinuha niya ang mga taon mula sa amin pareho. Walang sentensya na makakabalik noon. Ano ngayon? Tanong ni Ryan. Paano ka mag-move forward mula sa ganito? Pinag-isipan ko yon. Siguro ganun lang. Gigising ka araw-araw at pipiliing magpatuloy. Rebuild piece by piece. Matututo kang magtiwala ulit ng dahan-dahan. Maalala mo na ang ginawa ni Victoria ay mas nagsasabi tungkol sa kanya kaysa sa atin. Sa tingin mo mag-aasawa ka pa ulit? Tanong ni Ryan. Tanungin mo ako sa loob ng 10 taon, sabi ko. Ngayon, hindi ko maisip na magtiwala ng ganun ulit sa kahit kanino. Oo, bulong ni Ryan. Alam ko ang ibig mong sabihin. Ang buwan pagkatapos, ibinenta ko ang bahay sa River Heights Subdivision. Masyadong maraming alaala, masyadong maraming multo. Lumipat ako sa downtown condo, modern at malinis na walang nakalakip na history. Nagsimula ulit. Kami ni Ryan ay nagkikape pa rin paminsan-minsan, bagamat mas bihira habang lumilipas ang panahon, at pareho kaming nagtatrabaho sa pag-rebuild ng buhay namin. Nagsimula na siyang makipag-date ulit sa isang tao mula sa kumpanya na kilala na siya taon bago si Victoria at naiintindihan ang baggage niya. Hindi pa ako handa roon. Baka hindi na, pero natututo akong maging okay roon. Natututo akong makahanap ng value sa sarili kong kumpanya, sa friendships na hindi nangangailangan ng vulnerability ng romantic love. Isinara ang Morales events sa loob ng mga buwan pagkatapos ng conviction ni Victoria. Lumalabas, karamihan sa clients niya ay fictional, ginawa para i-justify ang oras na wala siya sa 2 tahanan. Ang iilan na totoong clients ay agad na nag-drop sa kanya ng kumalat ang balita, ayaw ng event planner na sikat sa pagiging double life. Nagkita ako sa nanay ni Victoria sa grocery store mga 1 taon pagkatapos ng trial. Matanda na siya, pagod sa hiya at dalamhati, sinubukan niyang mag-sorry pero pinigilan ko. Hindi responsibilidad mo ang mga desisyon ng anak mo, sabi ko. Hindi mo ginawa to. Dapat alam ko, sabi niya. May signs, di ba? Mga oras na hindi sense ang schedule niya, nagko-contradict siya. Hindi ko lang tinanong. Wala sa amin ang nagtanong, sabi ko. Yun ang gift niya. Pinapaniwala niya ang mga tao sa gusto niyang paniwalaan. Ang mga rosas na binili ko para sa anniversary ay namatay sa trunk ko, nakalimutan sa gulo ng araw na yon. Itinapon ko sila mga linggo pagkatapos, tuyo at durog. Bagay na metaphor para sa kasal na dapat ipagdiwang nila. Minsan nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung hindi ako pumunta sa Sterling Tech noon. Kung tinawagan ko lang si Victoria at nagsuggest ng lunch imbes na sorpresahin siya. Magpapatuloy pa ba siya sa double life? Kami pa rin ba ni Ryan ang walang kamalay-malay? Nagsha-share ng asawa ng hindi alam? Siguro. Matagal na niyang ginagawa to bago siya nahuli. Baka patuloy pa siya ng maraming taon. Nag-juggle ng 2 pamilya, 2 bahay, 2 bersyon ng sarili. Baka sa huli mamatay ang isa sa amin at gaganapin niya ang grieving widow habang lihim na relieved na isa na lang ang buhay. O baka patuloy lang siya, patuloy ang pagsisinungaling, patuloy ang pagnanakaw sa amin pareho hanggang may iba pang mag-expose sa kanya. Medical emergency kung saan dumating ang 2 asawa sa hospital, legal complication na nangangailangan ng documents na hindi niya ma-forge. Ibang random chance na nagdala ng maingat na hiniwalay na mundo para mag-crash. Walang katapusang nakakamangha ang kakayahan ng tao sa deception. Hindi lang ang kakayahan ni Victoria na magsinungaling, kundi ang kakayahang gawing katotohanan ang mga kasinungalingan. Ang kakayahang tumingin sa akin ng buong katapatan at sabihing mahal niya ako habang nabubuhay ng buong hiwalay na buhay sa ibang lalaki. Yon ang pinaka-nakakatakot sa akin. Hindi na siya nagsinungaling, kundi kung gaano siya kagaling doon. Nalubos akong naniwala, lubos na nagtiwala.
Hindi kailanman nagduda na ang babaeng natutulog sa tabi ko ay nag-maintain ng buong fictional version ng sarili. Minsan tinanong ako ni Ryan kung sa tingin ko mahal ni Victoria ang alinman sa amin. Wala akong sagot noon at wala pa rin ngayon. Baka oo, sa anumang broken way na kaya niyang magmahal. Baka talagang naniniwala siyang mapapasaya niya kaming pareho sa pamamagitan ng paghahati sa sarili. O baka ang pag-ibig ay isa lang na role na ginampanan niya, isa pang mask na suot, hindi mas totoo kaysa sa buhay na itinayo niya roon. Malamang hindi ko malalaman at nakapagpis na ako roon. May mga tanong na walang sagot. At may mga betrayal na masyadong complicated para i-reduce sa simple explanations. Ang alam ko lang ay ito, nakaligtas ako, nakaligtas si Ryan. Pareho kaming dumaan sa sakuna na ito na nasugatan, pero hindi nawasak. Natuto kami ng mahihirap na leksyon tungkol sa tiwala at deception at ang fundamental unpredictability ng ibang tao. At natuto na minsan ang taong akala mong pinakakilala mo ay estranghero pala. Minsan ang buhay na akala mong ginagalawan mo ay performance lang sa elaborate theater ng iba. Si Harold Santos, ang security guard, nag-retire 6 buwan pagkatapos ng pag-aresto kay Victoria. Nagpadala siya ng card na nagsasabi sorry siya dahil siya ang nag-expose ng lahat, pero umaasa siyang naiintindihan ko na wala siyang choice. Sumulat ako pabalik na salamat. Mas mabuti ang malaman ang katotohanan, gaano man kasakit, kaysa patuloy na mabuhay sa malaking kasinungalingan. Yon ang sinasabi ko sa sarili ko. Mas mabuti ang knowledge kaysa ignorance. Mas mabuti ang masakit na katotohanan kaysa comfortable fiction. Sa karamihan ng araw, naniniwala ako. Sa ilang araw, nagtataka ako kung mas masaya sana ako kung hindi ko nalaman, kung hindi ako pumasok sa lobby na yon, kung hindi ko nakita ang mukha ng asawa ko nang ma-realize na nag-collide na ang dalawang mundo niya. Pero mga iniisip, yan sa kalagitnaan ng gabi kapag hindi makatulog at paulit-ulit ang nakaraan sa isip. Sa liwanag ng araw, sa totoong mundo, alam kong ginawa ni Harold ang pabor sa akin. Iniligtas niya ako mula sa maraming taon pang deception, maraming taon pang hindi alam na nagsha-share ako ng asawa sa ibang lalaki. Ang puting rosas ay para sa anniversary na hindi talaga umiral. Isang selebrasyon ng kasal na kalahati lang ang totoo. Isang pag-ibig na hinati at binawasan ng mga kasinungalingan. Natutuwa akong namatay sila. Deserve nila. Kung na-resonate sa'yo ang kwentong ito, kung pinaisip ka nito tungkol sa tiwala at katotohanan at mga taong pinipili nating paniwalaan, pakihit ang subscribe button. Mag-comment sa baba ng iyong saloobin kung paano makakapag-maintain ng double life ang isang tao ng maraming taon. At i-like mo ang video kung naniniwala kang ang honesty, gaano man kasakit, ay laging mas mabuti kaysa comfortable deception. Dahil sa huli, gusto nating maniwala na ang mga taong mahal natin ay sino talaga sila. Gusto nating magtiwala na ang buhay na ginagalawan natin ay totoo, na ang mga pangako sa atin ay genuine, na ang taong natutulog sa tabi natin ay eksakto kung sino ang itsura nila. Pero minsan hindi. Minsan naglalaro sila ng role, nag-maintain ng fasad, nabubuhay ng multiple lives ng sabay. At kapag dumating ang katotohanang yon sa liwanag, ang magagawa lang natin ay pulutin ang mga piraso at simulan ulit ang pagbuo ng isang bagay na totoo mula sa wreckage ng mga kasinungalingan nila. Salamat sa panonood, magkita tayo sa susunod.